Hi loves! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-buy and sell ng USDT sa mga Binance, Bybit, or sa OKX. So, parehas din siya, pero ang sample natin na gagamitin is dito sa Binance. Okay, so paano tayo mag-buy ng USDT at paano din tayo mag-sell? So, uunahin natin syempre is dapat meron kayong OKX account or Binance account or di kaya ay Bybit account. So, kailangan natin mag-verify. So, kailangan ng valid ID. So, sa akin, ito yung aking account. So, verified ako. So, ito yung Binance account ko. For example, pag Binance yung gagamitin ninyo, nandyan yung link sa description box ng Binance. Pwede nyo siyang i-download. After that, ang next gagawin nyo is pupunta kayo dito. Wait lang. I-on ko lang yung aking ito lang, yun ko lang yung brush nitong screen recorder para magamit ko yung ayan, yung brush. Yan, palabasin natin yung brush para pwede ko siyang magamit. Ayan, balik tayo sa aking Binance. So, pupunta kayo dito sa profile. So, pagkatapos ninyong i-download si Binance, pupunta kayo dito, syempre, magsa-sign up kayo. Okay? Click natin yan. Yan. And then, of course, i-click nyo din ito. So, click natin. So, magve-verify kayo, guys. Lalagay nyo lang yung email and kailangan yung verification. So, yung verification, kailangan yung mag-identity verification. So, magsasubmit lang naman, mag-verify kayo. Lalabas naman yung verification dito eh. Mag-verify kayo gamit ang inyong ID. Okay? After mag-verify, next na pipindutin ninyo, guys, ay itong Binance Lite, okay? Kasi pag first timer kayo, naka Binance Lite kayo, hindi magpapakita yung wallet. So dapat kailangan naka Binance Pro kayo. So balik kayo ulit doon, okay? So balik tayo dito at next na pipindutin nyo guys ay itong Binance Pro, yung arrow. So click natin arrow. So kailangan naka Binance Pro kayo para lumabas yung wallet. Ayun, meron yung wallet, okay? So, kailangan guys alamin nyo to bago ko ituro yung buy and sell. Kasi pag very simple na hindi natin alam paano mag-work si Binance, edi hindi tayo makakapag-buy and sell, diba, ng USDT. Ngayon, punta tayo sa wallet. Ang first na gagawin ko is magbabuy ako ng USDT. So, nakikita nyo naman, meron akong balance dito. Ayan, meron akong overview na USDT, pero bibili ako para ipapakita ko sa inyo. So, saan tayo pupunta kung gusto nating bumili ng USDT? Punta lang kayo sa funding. Okay, click funding. Okay, funding guys dapat nasa exchange kayo and funding. And click natin yung P2P. So, peer-to-peer yan. So, P2P, lalabas ang buy. Okay, lalabas ang buy. Dito tayo magbabuy. Next naman, merong payment. Pwede nyong gamitin ang GCash or bank account ninyo. Pero kapag sa akin, gagamitin ko GCash. Pero pag bank account, pwede kayong mamili, no? Click natin tong payment. So, sa payment, ang gagamitin natin is GCash. So, pipiliin ko ang GCash. Pero sa inyo, depende. Kung bank transfer, mamili kayo dito sa mga lumalabas dito, okay? So, GCash, i-confirm ko lang. Tapos yung amount, magkano yung amount na gusto kong i-cash in? Yung ibabay ko na USDT, magkano? So, click natin amount. And pwedeng 2K. Pero dito $10. So, 500 lang. Try natin. 580 siguro. Kasi yung, try natin. If lalabas. Okay? Ayan. So, meron. So, amount, ilagay nyo guys, 500. Kung 500 yung kakash in nyo, hindi yun abot ng $10, no? Baka, I think, 9 point something. So, merong lalabas. Ito yung limit na to. For example, yung mga traders, kailangan nyo ding i-check kailangan naka-verified sila. Tapos, i-check nyo yung trades nila. Ayan, marami na silang na-trade, 4,000 plus. Completion, 100% naman sila. So, within 15 minutes, ide-deliver nila yung USDT mo. So, kailangan yung i-check to guys Wag basta-basta na naman mamili dito. Okay? Kasi meron yung iba na hindi din maayos buy and sell dito sa mga traders, okay? So, yung crypto amount niya ay meron siyang available na 29.73 USDT na lang. So, limit niya is 500 to 1,000 plus. So, GCash, so okay siya na pwede tayo dito mag-buy. So, hindi matagal yung kanyang pagbibigay. Meron yung iba guys na 60 minutes. Meron yung iba din na 1 hour. So, i-click natin yung buy. And ito, click nyo yung buy. Then, wait lang natin. Medyo matagal siya
click buy. And okay, so fiat yung gagamitin natin. Wag crypto guys ha. Ayan, fiat. And then enter amount. Yung magkano yung ating ilalagay, 500. So 500 is 8.52 USDT yung darating sa atin. So GCash yung gagamitin natin. And ayan, i-click natin yung place order. So yun lang naman. So place order. And then next is i-view natin yung payment details. Nasa baba guys, yung view payment details. Ayan, ito siya. Click nyo lang yan. Click natin. And then, ito. So, yung pangalan ng trader or yung ating buyer is si Roseline. Ito yung number niya. Copy natin siya. So, copy successful. And pupunta ako sa aking GCash account. So, para isend ko yung money sa kanya. Bago niya mabigay sa akin yung USD 8.52 na USDT. Okay? So, yan. Click natin yung send. Express send. Click express send. And paste lang natin yung number. And 500 yun, 'di ba? So 500 yung kinash in natin. So next natin. And confirm ko lang. Ayan, tama yung pangalan, Roseline. So double check pa rin lagi, guys. After that, download natin yung receipt. Next naman is pipindutin natin itong transferred notify seller. So na-transfer na natin yung money. Click natin itong chat. Click chat. And i-click natin itong may plus sign dito para i-send natin yung picture. So, click yung picture. Yan. And then, okay, just once. Yan, pictures. Hanapin nyo lang. Click done. And then, ito siya. Okay siya. I-confirm nyo lang. So, antayin nyo mag-send yon. Pero antayin natin na i-release ni, ayan, buyer, yung ating USDT. So, pag na-confirm natin siya, okay naman na siya. And yan, last seen 1 minute ago. So, antayin natin siya. So, hindi ko ipopost yung video para makita nyo mismo. Okay? So, mag-ingat kayo sa pagbili din. Kasi, syempre, marami din yung mga loko-loko dito. So, tignan nyo yung mga naka-check. Yung verified. Pero, di bale, ano naman yan eh. Ma-freeze naman yung account nila pag di nila binigay yung USDT natin. Same sa atin. Kapag di natin ni-release yung USDT, ma-freeze din tayo. So, yan. Medyo matagal pa siya, no? Wait lang natin. Actually, magko-confirm to, guys. Kapag, na-release na. Medyo matagal siya. So, done. Pwede nyo click ito. Yung parang ito, guys. Dito sa baba. Wait lang. Ito siya. Di ba sa message, yung parang comment. Tapos, I have paid, but please check and confirm check. Yan. Pwede nyo isend yan. Yan. Para i-release ng, buyer. Okay? And mamaya, ituturo ko paano mag-sell. So, paano naman natin isa-sell yung ating mga USDT kapag meron tayong USDT. Diba? So, mamaya. Kailangan nyo munang i-release. Pero matagal mag-send sa akin, no? Matagal siya. Hindi siya online. But anyway, meron time naman. Ayan, 90% of this seller's order have been completed within 3 minutes. So, meron pa tayong 1 hour. 1 hour. 60 seconds para ma-release niya, guys. So, kailangan nyo magbasa-basa din dito, ha? Huwag puro pindot ng pindot. Yan. 3 minutes ago. Active siya 3 minutes ago. Pero don't worry, huwag kayong magpanic, guys, ha? Meron tayo ditong tutulong sa atin. Meron si Binance, okay? Kung sakaling nagka-problema, ayan, meron dito yung help, okay? Ayan. Oh, ni-release niya. So, ganito magpapakita kapag ni-release niya or binigay na niya yung crypto natin na binili natin. So, 8.52 USDT is deposited in your funding account. So, exit natin siya. Okay. So, i-back nyo na lang yan. Tapos, punta kayo sa wallet and dito sa funding. And click natin yung USDT. Pumasok dito. Ayan siya. So, buy 8.52 USDT. Dumating yung aking binili na USDT. Ngayon, ang gagawin natin, ibebenta ulit natin siya. So, para makita nyo, ibebenta ko ulit yung aking 8.52 USDT. So, punta ulit tayo sa P2P. Yan. Pero kailangan nasa funding, ha? So, wait lang. Kasi meron yung iba na mapupunta kayo sa spot. So, wait lang. Maglagay muna ako. Sige, mag-transfer ako para makita ninyo. Funding, 8.52. 5.52. 8.52. 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 Para makita nyo guys ha. Kasi minsan yung iba nasa spot. Ito, nasa spot. Pag nasa spot, hindi nyo siya pwedeng ibenta. Kailangan nasa funding siya. So, yung spot, ito. Asan yung spot ko? USDT. Ito yung USDT ko guys. Ayan, nandito yung 14 point something na USDT. Ang gagawin natin is ita-transfer natin siya dito sa funding. So, madali lang yan. Click transfer. Oops. Click transfer. Tapos, from spot wallet to funding, makikita nyo. So, yung coin, piliin natin ang, syempre, USDT. Pero pag i-search nyo lang siya, ayan, USDT, lalabas ang USDT, guys. USDT, search. And then, i-click natin, pag maximum yung ita-transfer nyo, click nyo lang, confirm transfer. Transfer, okay siya. So, napunta siya dito sa funding. Kailangan nasa funding ha, bago nyo ma-sell yung USDT nyo. So, next, i-click na natin yung P2P. Yan. So, full tutorial to para mas maintindihan nyo siya ng husto. So, click sell. Ayan, sell na tayo guys kasi magbabenta na tayo ng USDT natin. Sell na tayo. Kailangan i-click sell. Next, i-click yung payment. Saan nila isasend yung money? Sa bank transfer mo ba or sa GCash? So, sa akin, sa GCash ko. So, confirm ko lang. And then next, yung amount. Magkano yung amount na ibebenta natin? So, 500 pataas na lang ilalagay natin. 500. Okay? Para mag-filter siya ng mga bumibili ng USDT 500 pataas. Okay, so meron si Duke. Pero 30 minutes. So, hindi siya yung pipiliin ko kasi 30 minutes bago niya i-release. Bago niya isend yung money. So, medyo matagal, no? So, mamili ako ng 15 minutes. Ito, 15 minutes siya. Si Zyle Exchange. Okay, so madami na siyang trades. Completion is 100%. So, 52.12 yung bili niya ng dollars nga lang. Okay? So, dito sa Binance, dito pag crypto, mataas talaga yung bili nila ng dollars. So, tinatapat nila kung magkanong dollars. Pero pag GCash or bank accounts, maliit, no? Medyo mababa ng mga 3 pesos or 4 pesos. Kasi doon din kikita syempre yung bank and GCash. So, yan. Dito tayo sa Zyle. So, 500 up to 24K. So, click na GCash. Ayan. So, makikita nyo pala dito na GCash yung payment method na pagsisendan niya. So, click natin yung sell. So, i-click natin kung magkano yung ibebenta natin. So, 8.52 yung USDT. So, limit niya is 8.60. So, 8.60 yung limit ni seller. So, okay lang yan. Tignan nyo yung limit niya, 8.62 for 22 USDT. So, maghanap na lang kayo ng ibang seller if ever na hindi niya kaya yung linalagay nyo na amount. Okay? So, syempre yung GCash natin. So, palitan ko siya. And then after that, click place order. So, dapat nakaset yung order add. So, medyo hindi siya pwede sa kanya. So, maghanap na lang tayo ng iba. Try natin to kay isang exchange ulit. MJ Crypto Exchange. So, mahirap kasi magbenta ng 500 pesos lang eh. Mostly kasi matataas. Malalaki na. Insufficient. 8.52 I mean. Ayan, 8.60 din siya guys. Tignan natin if okay. Place order. The order amount less and the minimum order limited add. 58.10. Paano ba? 9 na lang. Try natin. Too frequent operations. So, try ko dito. $10 na lang. Yung isell natin. Nahihirapan ako. Kasi hindi ako ayan, okay na. So, na-confirm. So, antayin na lang natin. Click natin yung chat. And then, pwede nyong i-chat na waiting, ganun. Tapos, basahin nyo yung mga instructions ng buyer. Yan. So, wag nyong iwanan to guys. Antayin yung mag-payment, niya. I-paid niya. After that, wag nyong i-release yung crypto. Wag nyo agad i-release yung crypto ha. Kailangan nyo munang i-check if dumating siya sa inyong GCash or sa bank account bago nyo i-release yung crypto. Okay? Kasi meron yung iba na buyer or seller na nagpe-paid sila pero hindi pala nila sinend yung money. So, never nyong i-send guys ha. Yung wag kayong mag-release nang hindi nyo nako-confirm yung bayad nila. So, dumating na guys. Ayan oh. You have received 581. So, ayan. Nakita nyo? Nag-receive siya. 581 GCash now. Ayan. So, payment received. So, ito, i-release na natin yung crypto. So, na-paid na siya. So, check nyo muna guys ha. Triple check if na-paid nung
seller bago kayo mag-release ng crypto. Kasi once nag-release kayo ng crypto tapos hindi pala na-send yung pera or amount na ibibigay, wala. So, parang na-scam kayo niyan. So, sayang. So, ngayon, click natin yung payment receive. So, merong I have not received payment from the buyer or pwedeng I have verified the payment na dumating, tama naman yung amount. So, i-click natin yan and then i-click natin yung confirm release. Okay? So, yan. Actually, madali lang siya guys pag bago. Pag nagtagal kayo dito sa buy and sell sa crypto, madali na lang siya gawin. Pero pag bago kayo, syempre, ayan, pagpapawisan muna kayo, mas stress muna kayo ng konti. Pero it's a learning process yan, okay? So, ngayon, i-confirm ko yung authenticator app. So, meron, sa inyo guys, pag kailangan ng authenticator app, i-download nyo ang Google Authenticator and paste natin. Ngayon, email naman. So, antayin ko lang mag-send sila ng code sa email ko. Pe-paste ko dito para ma-confirm natin at ma-release yung crypto. So, ganyan. Hindi basta-basta kukunin yung pera ninyo dito sa crypto hanggang merong mga verification code na isi-send. So, never, wag kayo kasi magsisend ng mga information ninyo sa Binance account nyo na naman. Pag meron silang hinihingi na code para mag-login, blah, 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 wag nyo ibigay. Unless nagba-buy and sell kayo. Unless nagsisell pala kayo. Unless nagsisell kayo ng USDT ninyo, okay? So, be wise guys, no? Be wise. Always make research, matuto kayo sa mga ibang tao para hindi kayo maulat sa kanila. Okay? So, medyo matagal yung ating verification, ha? Ang tagal. Wait lang. Pwede nyo palang i-exit yan, guys. Exit nyo, tapos, yan. Tignan sa email, and copy ko lang siya, and paste. Tapos, balikan nyo lang siya ulit. Okay lang naman. Yan. So, yun. Ayan, successfully sold 10 USDT. So, 581. So, mas maganda guys, 10 USDT pataas pag magsisell kayo ng USDT ninyo. $10 pataas. Kasi pag medyo pababa, walang masyadong bumibili nun. So, mahihirapan lang kayo magbenta. So, okay naman yung service niya. So, positive natin. Leave comments. So, ganyan siya. So, ganyan kung paano mag-buy and sell na dito sa Binance. Parehas siya guys sa Bybit or sa OKX. Parehas yung gagawin. Parehas. So, pupunta lang naman kayo sa P2P. Parehas yung mga gagawin dito sa mga steps niya. Okay? So, yun lang. Pag meron pa kayong mga hindi na gets, ulitin nyo lang po yung video. Ulitin nyo lang yung video pag di nyo siya nagigets para magets nyo siya. Okay? So, process yan. Learning process yan, guys, para matuto tayo about sa mga ganitong buy and sell sa cryptocurrency. And of course, you have to do more research para naman hindi kayo maloko later on, okay? I hope naintindihan nyo. And yan, thank you for watching.